Welcome sa probinsya ng Pangasinan, ang Bolinao. He needs some milk. Alright. What's happening mga mosing? Nagpunta kaming Alaminos, Pangasinan sa loob ng 3 days at 2 nights. Ito ang mga nagastos at pinuntahan namin. Game, first day tayo. Kumuha kami ng package tour para mas makamura. Wala kaming magtotropa naghati-hati kaya mura-mura talaga. Buong trip ay nagkakahalaga ng 37,000 pesos. Kada tao ay magbabayad ng 500 pesos para sa reservation. Babayaran naman yung natirang 33,000 pesos sa mismong trip na. Inabot ng 4,125 pesos each. Kasama na dito ang gas at van. Nakasya ang 12 na tao. Kaso nakadepende yung presyo sa bilang ng tao na sasama. Mas mahal siya pag mas madami kayo. Una namin pinuntahan ay ang DNY Food House. Nagbayad kami ng environmental fee, 40 pesos each. Dito kami nag-breakfast, 110 pesos each meal. Hindi siya kasama sa package tour. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa Bolinao Falls. 30 pesos each para sa entrance. Munti ka na kaming di makapunta dito kasi malakas yung ulan nung nagpunta kami. Pero pinagbigyan kami ng tour guide para makapasok sa Falls 1. Yun nga lang, sarado yung Falls 2 at yung 3. Kaya wrong timing ang pagpunta namin kasi hindi man lang kami nakaligo. Dahil malakas din ang agos ng tubig. Pero maganda pa din naman yung view at nakapagpa-picture pa kami. Pero yun nga lang sayang kasi kung makikita nyo dito sa video na to, napakaganda niya. Ayan o, diba? Tingnan nyo. Oh, ang lakas eh. Logi, ang ganda oh. Pumunta kami, umuulan. Okay din pala. Talagang solid mag-swimming dito kung maaraw lang sana. Yun lang yung ginawa namin sa falls. Nag-pictorial lang. Hindi kami pwede maligo kasi last ng alon. Kita nyo naman. Pwedeng maligo pero hindi sa falls. Sunod na pinunta namin ay ang Patar Beach. Nagbayad kami ng 1K para sa cottage. Dahil puwet kami galing biyahe, yung iba sa amin dito nakatulog. Kahapon pa kasi yung pinaka-accommodation namin nakasama sa package. Kaya pahirapan kami makapagpahinga. Dito na rin kami nagtanghalian ng samgyupsal. Kasama siya sa package kaya solid na din. Maganda sanang puntahan yung Bolinao Falls at yung Patar Beach kung may nakapag-settle na kayo ng mga gamit para naka-ready yung katawan nyo. Hindi yung galing kayong biyahe tapos biglang diretso dito. Yeah guys, andito kami ngayon sa Patar Beach at kasama ko dito mga gwardiya ng... Magkakalat na kayo, umuwi na kayo. What? Itong mga gwardiya civil na to, nakwento nila sa akin na pupunta dapat sila ng Intramuros. Kumain kami namin talaga, Intramuros ang Patar. Nakatulog kami. Bruh. Bumaba sila ng Patar Beach, so ito yung papantayan nila yung mga dagat. Ano yung boss? Nakikita namin kayo. Pag nagkalat. So hindi lang pala sila bantay, magaling din pala silang videographer. Ayun oh. Wow! Malaki bayad na ito. Pagtapos namin magpahinga sa Patar ay dumiretso kami sa Bolinao Lighthouse. Tamang picture lang na napakalaking lighthouse ng Bolinao. Pinaka-solid dito yung Dairy Queen ni Manong na mango shake na 50 pesos isa. Sobrang lapot ng yelo niya dahil sa gatas kaya nung tinaob niya yung baso. Bakit po tinawag po siya ng special? Bakit? Kasi laban ng tao. Ayun, hindi natapon. Napakahusay. Pero kung natapon yun lang. Ang galing mo. Satisfied customer nga pala. Number one. Sa wakas, nakakapagpahinga na rin. Nandito na kami sa unang accommodation. Kasama siya sa package. Dito sa Macban May Resort. Meron siyang swimming pool. Timba. Mama Mary.
Heart na Swan. Beachfront din at may sarili silang mini lighthouse. Tamang pahinga muna tapos rekta na swimming. Pagsapit ng gabi, dito na kami nagapunan. Malapit lang din dito yung DNY na kinainan namin nung breakfast, kaya ito na rin yung dinner namin. Sagot na din to ng package, kaya solid na talaga. Tas ayun, tulog na boy. Sleepy time na. Tamang kape muna in the morning. Hey. So yung nakuha namin hotel, may libreng breakfast. Pero, May bayad. may free breakfast, pero may bayad. So kung magpupunta kayo ng Bulinaw, huwag kayong pupunta dito. Scammer mo. Yung free niya may bayad. O siya. Wala pa. Meron pa, boss. Ha? Vlog kami. Umaga to eh. Kuya Mbo. Natay gili-gili. Hi guys! Welcome to our vlog. Anong masasabi mo sa free breakfast pero may bayad? Huh? Iba ito? Guys. Kasi ba, natural yung reaction niya. Natural. Gulat siya. Send ko sa video dito na. Ay, buta si Detective Morian kagabi. Mo rito kagabi. Ito, kung makikita niyo, ito yun. Ito, nakalimutan yung pero sa taas. Hilahin mo, boss. Mula sa taas. Hilahin mo sa taas. Ito siya. oh. Ayan o, hop. Yay! Yung boss, yung commercial na yung pwede magkape kahit free yelo. Yun sa Nescafe. Sama namin. One moment, one Nescafe. Yeah, guys, mag-endorse na ng kape. Go po. Ito ko sa mukha eh. Umiilalim. Nagagaling si Daniel, di ba? Nangingibabaw. Akin Kaya pala eh. Umiilalim. Second day tayo mga bossing ko. Umalis na kami sa resort at nagpunta na ng Enchanted Cave. Nagbayad kami ng entrance fee na 250 pesos. 250 pesos siya kung magsiswimming kayo. 200 naman kung magagala lang. Sanga-sanga yung mga pwedeng puntahan dito sa Enchanted Cave. Kasi may swimming pool, may mga iba't ibang rock formation, mga kainan at mga pwedeng tambayan. Pinakapupuntahan mo talaga dito ay yung mismong Enchanted Cave na sobrang lamig. Bibigyan kayo ng life vest at helmet. Pag nagka-aberya ay at least naka-helmet yung hinamukal ka. Nakakatakot siya sa umpisa kasi madilim. Baka may biglang umila sa'yo pa ilalim. Pero solid yung experience na itong mga Lodi Pops. Sunod na namin pinuntahan ay ang Balingase River. Dito kami nag-lodge at hindi lang normal na lunch. Nakabangka. What? Pangmalupitan yun, bossing ko. So dito ang pinaka-paborito kong pinuntahan namin kasi tamang food trip lang at naglalayag sa ilog.
Pag may nakita kaming buhaya, kakainin na namin ng libre yun. Sa amin na yun, boy. Napakadami ng kinain namin at inabot siya ng 4,160 pesos. Kasama na dun yung bangka na ginamit namin at itong napakadaming pagkain na to. Tignan nyo yan, oh. Nabawasan kami ng 1,500 pesos kasi libre na daw ng birthday boy na kasama namin. Kaya kung gagala kayo, dapat may kasama kayo magbe-birthday para ilibre kayo niyan. Salamat, Bossing Benji. Wow! Sa sobrang daming pagkain, hindi na namin naubos. Kaya ito na din yung kinain namin sa dinner. Ganun siya kalupit. Tapos namin maglayag ay nagpunta na kami sa next destination, ang Campur. Dito ang pinaka-chillest place na pinuntaan namin. Tamang pahinga lang. Nagbayad kami ng 60 pesos each para sa entrance fee. Wait a minute! 40 pesos lang pala yung entrance fee. Di ko alam ba't 60 pesos siningil sa amin. Meron siyang katabing ilog ay may tamang pustuhan para maligo. Nung nagpunta kami, parang kami lang yata yung tao sa lugar na yun. Kaya solong-solo namin yung pinagliliguan ng mga tao. Nagbayad kami ng 50 pesos each para sa life vest. Para pagka tinangay ka ng ilog, lumulutang ka. Tamang swimming lang ang mga itik. Bukod sa ilog ay pwede rin pumesto dito para mag-camping. Di nga lang namin nakita kung saan yun, pero basta kung kaya makapunta dito, hanapin nyo di yung puro kayo ano dyan. Pagtapos namin sa Campur, nagpunta na kami sa next accommodation. Kasama din to sa package. Isa sa mga transient house ng Pangasinan. Malapit ito sa 100 Islands kasi yun na yung next na pupuntahan namin. Ano yung mayabang, boss? Parang mayabang yung magsalita. Wala namang brief. Oo, walang brief. Ano ba sabi mo walang brief? Third day tayo mga papi, wow. Nandito na kami ngayon sa 100 Island. Nagbayad kami ng environmental fee, 100 each. Bumili na din kami ng lunch namin dito na 120 each. 2 ulam na yon at isang kanin kaya solid. Dahil nakakapagod tong next namin gagawin na island hopping. Kasi 100 islands yun eh. Nakakapagod yun. Kasama sa package yung island hopping at yung bangka, pero di kasama yung life vest at pang snorkeling, kaya nagbayad kami ng 250 each. Yung mga isla kasi ay magkakatabi lang, kaya may mga bridge na nagdudugtong sa kanila, kaya madaling puntahan. Unang isla na pinuntahan namin ay yung Governor's Island at Pilgrimage Island. Dito nakatayo ang statwa ni Papa Jesus na napakaganda. Pwede nyo siyang akitin paakyat, pero kami, pas na kami dyan kasi dali kami papagod eh. Next ay yung Marcos Island. Dito yung sikat na talunan ng 100 Islands. Ako kasi yung unang tatalon sa amin. Kung mapapansin nyo sa video na to, nakakabit yung GoPro ko sa noo ko. Mahigpit yung strap niyan, pero nung pagkatalon ko, ayun, natanggal siya sa ulo ko at nasipa ko pa siya habang pababa siya ng tubig. Akala ko di ko na siya makukuha. Trinay ko siyang sisirin kasi mababaw lang. Kaso nakasuot ako ng life vest at hindi ko naman kaya tanggalin kasi natatakot din ako malunod at hindi ako ganun kagaling lumangoy. Kaya buti na lang yung isa sa tour guide namin, siya yung tumalon. Kinuha niya yung GoPro ko sa ilalim. At yun, lesson learned. Hindi na ako magsusuot ng GoPro sa noo, lalo na pag ganun ka-extreme yung ganap. Habang papunta kami sa sunod na pupunta namin, tinabi ng tour guide namin na yung ibang isla ay nagiging shape na hayop. Ayun nga, mukha nga siyang turtle at crocodile, no? Next ay ang Romulo Island. Dito kami nakapag-snorkeling at tamang bonding lang sa mga isda. Yan, oh. Hello, how are you? I am under the water. Sunod na pinuntahan namin ay hindi ko na alam kung anong isla to. Basta dito kami nag-lunch kasi gutom na ang mga itik. Tapos dito din pala kami nag-banana boat para solid talaga yan. 2,000 ang bayad sa banana boat. Ililibot na kayo ng napakatagal at may mga times na nililigalig nila yung banana boat na parang tatalsik na ay sa kinauupuan nyo.
next na dun is yung Children's Island ata. Basta kaya daw Children's Island kasi mababaw lang at walang masyadong alon yung tubig kaya pwede mag-swim ang mga kids. Next is yung Cuenco Cave na wala masyadong trip dito. Wala, ganda lang. Pero maganda nga yung rock formation ng cave. Siguro pwede din tumalon dito. Eka nga, search ko nga kung meron. Yun. So, yun nga. Cave nga lang siya. Pero maganda. Tapos, ayun. Tapos na. Bumalik kami ng transient house para magbanlaw at magpahinga ng onte. Mahal yung nagastos kung susumahin, pero dahil 8 kami, hati-hati yung bayad, kaya mas makakamura talaga. Tapos balik na ulit sa kanya-kanyang buhay para magtrabaho at mag-ipon ulit at makagala ulit. Kaya next namin pupuntahan, sana solid ulit. Subscribe ka na, bossing, para wow na wow ka talaga. Ayun nga, thank you sa mga nakatapos ng video na to at sana yung nakatulong ito para sa next yung gala ng mga tropa nyo. Pwede nyo kunin yung kinuha naming travel package na one budget tour. So sila kuya, napaka-solid niyan, napaka-bait, napaka-lupit, palog sa puwet. Hanggang sa muli mga whip-wap. Wait a minute.